Ang pananakop ng Espanyol sa Pilipinas. Nagsimula ang lahat sa paglunsad ng mga krusada, at noong pinagtibay ang kasunduan ng Tordesillas ay nagpaligsahan ang Portugal at Espanya sa larangan ng panunuklas o eksplorasyon. Paglunsad ng mga eksplorasyon. Isa sa mga dahilan na nag-udyok sa mga Europeo upang tumuklas at manakop ng mga lugar ay ang layuning mapalawak ang Kristyanismo. Ang pagtuklas ni Magellan sa Pilipinas. Ninais ni Magellan na hanapin ang Spice Island. Ngunit sa halip na makarating sa nasabing pulo, napunta sila sa pulong malapit sa Samar. Dumaong sila sa pulo ng Humunhon noong ika-16 ng Marso, 1921, at sa baybayin ng Limasawa ay ipinagdiwag nila ang unang misang Katoliko. Sa paglalayag nila patungong Cebu, nagsagawa sila ng misa at pagbibinyag sa hari at 800 katutubo nito. At doon nagsimula ang kauna-unahang Kristiyanong Pilipino. At dahil na rin sa likas na kayamanang taglay ng bansang Pilipinas, naakit ang mga dayuhan para sakupin ito. Ang labanan sa Mactan. Mula ang labanan sa Mactan sa hindi pagpayag ni Lapu-Lapu sa nais ni Magellan na mamahala sa buong kapuluan. Nagtagumpay ang tribo ni Lapu-Lapu at ang labanang iyon sa Mactan ang unang matagumpay na pagtataboy sa dayuhang mananakop. Sa pagdating ni Villalobos noong 1543 ay pinangalanan niya ang ating bansa ng Pilipinas bilang parangal sa hari ng Espanya, si Haring Felipe II. At sa pagdating ni Legazpi noong 1565, siya ang unang nagtayo ng pamayanang Kastila sa Cebu na nagsimula namang kumalat sa Visayas at Luzon. Matapos noon ay marami pa ang mga pagtangkang pagsakop sa Pilipinas. May ilang mga mananakop na nabigo at mayroon ding mga nagtagumpay. Ngunit sa paglipas naman ng panahon ay nakamtan din ng Pilipinas ang kalayaan na atin namang tinatamasa bilang mga Pilipino hanggang sa ngayon. At dyan po nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Sa muli ito ang inyong kahistorya, Teacher Tetay. Maraming salamat.